Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang verse for today ay nasa pangalawang Korinto, chapter 1, verse 21 to 22. Ang sinasabi dito na ang Diyos ang nagpapatibay sa atin at sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Pinili niya tayo para maglingkod sa Kanya. Tinatakan niya tayo bilang tanda na tayo'y nasa Kanya na. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng paglalagay ng Kanyang Espiritu, ng Kanyang banal na Espiritu sa ating mga puso. Ang banal na Espiritu ang nagsisilbing garantiya na matatanggap natin ang Kanyang mga ipinangako. Ang karakter ay nabuo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga prinsipyo. Ang pagkatao ay lumalaki mula sa loob tulad ng paglaki ng isang puno. Tulad ng paglaki ng bawat buhay na bagay, walang panlabas na bagay na dapat isuot upang mapaganda ang iyong sarili. Ito yung mga tulad ng mga produkto mula sa mga tindahan ng gamot o kaya mga tulong. Ito ay totoo, ngunit ito ay mababaw lamang at pansamantala. Ang tunay na kagandahan bilang karakter ay nagmumula sa loob, at ang nakakatulong sa katatagan ng pagkatao ay ang pagsunod sa mga alituntuning iyon, tulad na binabanggit ni Propetang Joseph at ng tagapagligtas mismo. Kabutihan, katwiran, kabanalan na pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sa pagbuo ng pagkatao, tulad ng pagbabago ng isang tanawin, ang mga batas ng kapayapaan at kaligayahan ay palaging gumagana. Ang pagsisikap, pagtanggi sa sarili, at may layuning pagkilos ang mga hakbang sa pag-unlad. Ang indulhensiya at kasalanan ay mga maninira at sumisira ng pagkatao. Tanging pagsisisi at pagsisisi ang sumunod sa kanilang kalagayan. Ang pagpipigil sa sarili ay nangangahulugan ng pamahalaan at regulasyon ng lahat ng ating likas na gana, pagnanasa, hilig at pagmamahal. At walang anuman nang nagbibigay sa isang tao ng lakas ng pagkatao, gaya ng pakiramdam ng pananakop sa sarili, pagkaunawa na maaari niyang gawin ang kanyang mga gana at hilig na pagsilbihan siya at na siya ay hindi isang lingkod para sa kanila. Kasama ng birtud na ito ang pagpipigil, pag-iiwas, katapangan, katatagan ng loob, pag-asa, kainahunan, palinisang puri, pagsasarili, pagpaparaya, pagtitiyaga, pagpapasakop, pagtitimpi at kadalisayan. Ito ay likas na nabuo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas ng buhay na inihayag sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Jesucristo, na dumating upang magkaroon tayo ng buhay at magkaroon nito ng masagana. Ang pangunahing alalahanin ng tao sa buhay ay hindi dapat pagkakaroon ng ginto o katanyagan o material na may mga ari-arian, lakas o ng intelektual na lakas. Ngunit ang kanyang layunin, ang pinakamataas sa buhay, ay dapat na pag-unlad ng isang karakter na tulad ni Kristo. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.